Kapag itong favorite reporter ko talaga na si Eden Santos ang bumibira ng mga katanungan, ay napapalabas talaga yung mga katotohanan. Napapaamin ng hindi namamalayan yung kanyang mga tinatanong. Ano ba yan, Gossip? Bakit si Ted Herbosa yung nandyan? So, eto yung PCO press briefing kanina lang ng DOH at PhilHealth. Dalawang bagay ang napalabas dito ni Eden Santos. Na una, mula sa bunganga mismo ni Ted Herbosa, lumabas na yung 60 billion na ginuha ng gobyerno sa PhilHealth na by the way sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ay umamin na hindi lang sa health napunta kundi para rin sa infrastruktura. Pangalawa, na yung ipinagmamalaki nila na nasa 120 billion daw ang dagdag pondo ng PhilHealth ng 2026. Pero ang katotohanan, kahit 5 duling pala ay walang naidagdag. O, paano manghuli si Eden Santos ng mga sinungaling? O, panoorin natin to. Sa PhilHealth po, yun pong 60 billion pesos na isosoli po sa inyo sa ilalim po ng 2026 General Appropriations Act ay naisoli na po ba or kailan po ito maisosoli? So, bago pa po na isama doon sa ating budget yung 60 billion, ay naglabas na po ng direktiba ang ating Pangulo na ibalik nung Kailan nga? Kailan nga daw? September. So, yun naman po ay pinakinggan ng ating mga mambabatas at sinama na nga po doon sa ating GAB before po na enact as GAA. So, na-aprubahan lang po nung nakaraang pong Lunes, kaya maghihintay po ngayon kami at sasangguni sa Department of Budget kung kailan po marirelease. So tama naman yung sinagot niya na hihintayin yung DBM kung kailan nare-release yung pera. O, tuloy. Pero nakasaad na po doon, nakasama po yung 60 billion na yan. Pero po nung kuhanin iyon ng government at ilipat sa National Treasury, Itong ngiti, iba yung ngiti nito. Tingnan mo tong ngiti na to, iba talaga. Tapos tingnan nyo yung mga demeanor ng mga reporters. Pansinin nyo lang. cash po ba yon na kinuha sa PhilHealth at dinala sa National Treasury? Yung pong 89 billion and then yung 60 na tira na lang po yon. Although nangyari po yung transaction before po ako nahirang na maging presidente po. Pero ang alam ko po, electronic transfer lang po. But cash basis po yon. Kasi pagka na-transfer po at automatic po, debited or credited na po yun dun sa accounts ng treasury. Let me clarify. Tama naman. Pero mag-clarify daw itong si Secretary Ted Herbosa. O, sige nga. Okay na sana eh. Papasok-pasok ka pa kasi eh. O, sige nga. Mali yung sinabi mo. 89.9 yung pinarevert Anong mali? Tama naman. to the National Treasury. 30 million tranches were given. 30 billion, billion And then ang second, first tranche, and the second tranche was also 30. So 60 yung naibigay sa National Treasury. At ito ginastos din sa health. O, ginastos daw sa health. Saan pa? These were spent for health emergency allowance, Okay. about 74 billion. It was spent for health facilities enhancement program. It was spent for MAIPIP, medical assistance for indigent program. Ano pa? So this was the cash used to fund those programs that were already in the GAA. So health to health din to. There were just a few billion na ginamit for infrastructure. There was a few billion na ginamit sa infrastruktura. So, umamin ka din. Bibigay ko yung amount. Na-content ko na to eh. 10 billion yung ginamit sa infrastructure. Ito yung sinasabi ni Claire Castro na maggagawa ng daan. So, yung may sakit, paano pupunta sa ospital kung walang daan? Pero, na-content ko na to. Tingnan nyo na lang. Ang ano doon, mga subway projects, mga airports, mga ports pa nga yung pinanggamitan doon. So maliwanag, galing na mismo sa bunganga ni Secretary Ted Herbosa ng DOH na part ng 60 billion na kinuha ng gobyerno mula sa PhilHealth ay ano,
ay napunta sa infrastructure. That was about 10 billion pesos na hindi ginamit sa health. Pero regardless, kahit pa sinasabi ninyo na justify ninyo na nagamit yun sa health, sabi ng Korte Suprema, mali pa rin yun. Unconstitutional. Kaya nga, pinababalik yung pera na yon. Tuloy natin. Dito mas maganda. Thus, the remaining 30 billion, yung 29.9, hindi na na-release yun because of a TRO by the Supreme Court. So, 60 billion lang ang na-revert but ginamit din sa health. Ngayon, Ginamit sa health at infrastructure. Wag mong walahin yung infrastructure kasi maliwanag yun. Recorded yun. Yun yung defense nyo sa SC. Pero binaliwala yun. balik yun. So, actually, nag-benefit ang health. Kasi ginamit natin yung 60 to other portions in health, tapos binalik pa uli sa PhilHealth yung 60 niya. So parang Binalik sa PhilHealth yung 60 niya. Sino ang magbabalik ng 60 billion sa PhilHealth? Taong bayan, kasi nilagay sa GAA. Saan nanggagaling ang pondo ng GAA? O yung pondo ng 2026? Yung pondo ng gobyerno, saan nanggagaling yun? Sa taong bayan. So kinuha ninyo yung pera ng taong bayan sa PhilHealth, tapos taong bayan din ang magbabayad. Double whammy. Paulit-ulit na yan. Nag-justify pa kayo. Tuloy natin. Mas maganda pa yung mga susunod. ang nangyari, nahiram lang siya. Wow! Wow, ngayon nahiram na. Nahiram na ngayon. Ang galing, no? Nahiram. Hiniram. What the hell? To help health, to also put health. So parang nagka 120 billion additional sa health. Ulitin nga natin yun. I-back natin. Ano daw? 120 billion additional? Binalik pa uli sa PhilHealth yung 60 niya. So parang Ito, ulitin natin ha. Pakinggan ninyo mabuti to ha. Maganda daw. nangyari, nahiram lang siya. To help health, to also put health. So parang nagka 120 billion additional sa health. So 120 billion additional daw sa health? 120 billion? Parang sinasabi nila na yung 60 billion na ibabalik nila at yung 60 billion na regular na dapat ibigay ng gobyerno sa PhilHealth ay sinasabi nilang additional. Ang kakapal ng pagmumukhaan ninyo, ano? Tuloy natin, i-explain natin mamaya. Ayun po. Kasama na po yung 60 under 2026 national budget. Yung sinabi ni President, ibalik yung 60 Pakinggan nyo mabuti. through the budget yon. That's the only way to bring it back. Kaya parang lumabas ng 120 billion. Nadagdag sa health. Okay. Sa So parang lumabas na 120 billion ang nadagdag sa health. PhilHealth pa rin po, ano? So parang ginagago talaga tayo dito eh. Ang tanong, mayroon bang naidagdag na budget sa PhilHealth o wala? Gaya ng pinapalabas ni Ted Herbosa. Ulitin natin ha. Yung 60 billion, pera yon ng PhilHealth. Kinuha nila yon. Ngayon, ibinalik nila yung 60 billion dahil yun ang sabi ng Korte Suprema. Ang sabi nila, dagdag yun. Tapos, meron pa silang ibinigay na 60 billion na regular subsidy yun ng gobyerno. Regular subsidy. So, ibig sabihin, yun talaga yung budget o yung pera na ibibigay sa PhilHealth mula sa gobyerno. So, in short, walang naidagdag kahit 5 duling sa PhilHealth. Yung 120 billion na yan na ibinigay ng gobyerno ay hindi yan additional dahil yung 60 billion, uulitin ko, ay pambayad lamang doon sa kinulimbat nilang pera din ng PhilHealth. Tapos yung 60 billion na ibinigay nila, yun ay regular subsidy ng gobyerno. Tanong, nasaan ang dagdag? Wala. Kahit 5 duling. Wala. Zero. Nada.
So pinaglololoko tayo ng mga tarantadong ito na meron daw dagdag o additional na budget yung PhilHealth na 120 billion. Pero ang katotohanan, zero naman pala. Ang kakapal ng pangapagmumukha ninyong ginagago ninyo ang mga Pilipino. O nga naman, kung titignan mo nga naman, parang wow, 120 billion ang idinagdag ng gobyerno ni Bangag. Wow, ang bait. Pero in reality, pinambayad utang lang yon at ibinigay lang yung karapat-dapat na subsidy mula sa gobyerno papuntang PhilHealth. Again, uulitin ko, walang kahit 5 duling ang naidagdag sa budget ng PhilHealth mula sa gobyerno. Huwag kami